Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome na naman po dito sa ating YouTube, sa ating panibagong vlog, dito sa ating YouTube channel, dito sa Talking Toshi TV. Yes! Alright, simulan na natin itong pag-a-analyze natin, statistical analysis, post-game statistical analysis dito sa best of 3 series ng ng 4 na teams. Nahin natin itong NLEX Meralco. Sa game 1 nila, nanalo po ang NLEX, ang Meralco po. Sa game 1 po nila, 97-93. Okay? Ang mga top scorers po rito, tingnan natin, Para sa Meralco, walang iba kundi ito si Alain Maliksi with 22 points. Sabi ko na sa inyo, bantayan nyo si Alain Maliksi. Okay? Siya po ang tinanghal na best player. At ang sumunod sa kanya ay si Raymond Almazan with 15 points. Anjo Karam with 14 and Yusam with 12 points. Okay. Dito naman sa panig ng NLEX Road Warriors, nako po, ang bigat nito, 48 puntos, 48 points, Robert Bolick. Alright. Sumunod sa kanya si Miranda with 14 points. Hindi 4-0 1-4, okay? Si Roger with 6, si Herndon with 6 points. Okay. Maganda sana ang nilaro ni Bolick, ni Berto. 48 puntos, kahanga-hanga, ayos, Kaya lang tingnan nyo yung sumunod na pumuntos si Miranda. Sumunod ay 14 points. Sumunod ay 6 si Rogers. Si Roger. Sumunod ay si Herndon, 6. Okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na para maipanalo mo ang isang game, hindi sapat na isa lang ang gumagawa. Heavily sa kanya lahat napupunta ang puntos. Okay? Oo nga, 48 points nga. Kaya lang talo kayo. Okay? Ito ang binanggit ko na doon sa pre-game analysis natin. Sa sa prognosis natin. Game prognosis. Hindi sapat para sa NLEX na gumawa si Bolick ng malalaking o mataas na puntos. Okay? Ang mahalaga rito is Bolick gets support from his other teammates. Gumawa yung iba. Okay? Hindi, pababayaan lang nung sasabihin ng kalaban nyo. Pabayaan lang natin. Okay lang yan, pabayaan natin score si Bolick. Wag lang natin pa-i-scorein yung mga kasamahan niya, yung mga kakampi niya. Once na mag-contribute din yung mga kakampi niya, yari na tayo. Umi-score na si Bolick, umi-score pa yung ibang kakampi niya. O di malaki na ang contribution, lalaki ang puntos. Dahil kay Bolick pa lang 48 or 50 puntos na. O di kami na bahala doon sa kalahati. Yung bench points na ang kalahati, ang susunod ang bahala doon sa kalahati. Para maging 100 points, Okay. Puntahan natin itong some statistics, na dinomina karamihan ng Meralco Bolts. Okay. Sa field goal percentage, okay, 49.3 versus 40.8%. So, Meralco shot well, from the field. Okay. Specifically dito sa 3 points kasi sila naalamangan sila ng NLEX ng 12 sa first half, hinabol ngayon ng Meralco sa second half through the 3-pointers, courtesy of Anjo Karam 4 out of 4 and Alain Maliksi with 1 out of 3 sa third quarter, kaya tumaas ang percentage ng Meralco sa 3-point shot, 3-point area, I should say. Sa third quarter alone, 50% as against, tingnan nyo ang difference, 16.7% sa third quarter lang yan. Okay? Kaya overall, kung ikukumpara ninyo yung kanilang percentage sa 3-point area, 44% versus 35%. Okay? Sa rebounds, 45 to 35. So, out-rebounded ng Meralco ang NLEX. Okay? Courtesy of Newsome, Hodge, and Almazan. Okay? Then, yung points in the paint,
Okay? Lahat sa loob. High percentage shot ang kinukuha lagi ng Meralco. Ano? Kung saan sila umi-score 44 to 22. Napakalaki ng disparity na to, no? 20 points, ano? Okay. Ano 20 points? 22 pala, kalahati, ano? Doble. Alright. Now, yung points from turnovers. Okay. Pag-usapan muna natin kung ilan yung turnovers nila, no? Sa NLEX, 8. Okay? Sa Meralco, 14. Okay? Now, out of the 8, no? Okay, maganda yung konti ang turnover. Kaya lang ang nangyari, na-reverse ng Meralco. Okay? Out of the 8 turnovers ng NLEX, nakapag-produce ang Meralco ng 14 points as opposed to NLEX's 11 turnovers, nakapag-produce lang sila ng 13. Okay? So, mas efficient ang Meralco sa pag-produce ng points out of the turnovers na na-force nila. Okay? Mas konti, mas makakuha ka ng marami galing sa kaunti. No? Ayan. So, mas efficient ka doon. So, medyo panalo ang doon ng Meralco. No? Okay. Now, bench points is walang duda rito. Mas maraming suporta ang nakuha ng Meralco from their bench. No? Katunayan nga niyan, si Alain Maliksi from the bench, 22 points. Ano? So, sa kanya pa lang 22 points na. So, total of 42 points as against to, tingnan nyo to, itong katunayan na si Berto lang ang talagang gumawa kanina. 15 points lang ang bench points. Okay? So, sa susunod na game nila, they need, or Berto or Bolick needs more support from his teammates, from the bench. Okay? Points off the bench. Okay? Sa mga bench players, kailangan mag-contribute din sila. Okay? Hindi lang sila nananatiling nanonood lang. Alright? So, yan ang ating post-game analysis dyan sa series na yan. Again, Meralco won over NLEX 97-93. Okay. Dito naman sa TNT Tropang Giga versus Rain or Shine sa game 1 nila, nanalo po ang TNT Tropang Giga 116-99, 116-99. Okay? Alright. Ang storya naman dito, parang Meralco lang, ano? Tsaka NLEX. Nangunguna ang NLEX ng first quarter. Okay, tapos hinabol ng Meralco. Nalo sila. Ito, medyo dikitan sa sa first half. Okay? Rumatsyada ng puntos ang TNT sa second half. Okay? So, ang ating best player dyan, tinanghal na best player dyan is si Calvin Oftana with 32 big points. Okay? Ito ang difference, mga kababayan. Okay? 32 points si Oftana, pero meron siyang suporta. Tingnan nyo yung puntos, 116, 116. Okay? Lagpas 100. Okay? Alright. So, si Oftana, 32 points in the first, 9 points lang siya in the first half. Bigla siyang rumatsyado, may score ng 23 points sa second half. No? Nagdagdag ng 26 points. Look at the support, ano? He gets Pogoy with 26 points, Kelly Williams with 19 points, and you have Jason Castro with 11 points. Okay? So, may suporta galing doon sa tatlo. Hindi lang siya yung gumawa ng malaki. Okay? Now, sa part naman ng, side naman ng Rain or Shine, last two painters, Santillan with 23 points. Okay? Borboran with 13 points. Karakot with 11. Datu with 11. And, ito ang medyo hindi maganda nangyari. Kasi, pagka nananalo ang Rain or Shine, na nagiging yardstick nila, no? Malaki ang ginagawa ni Bo Belga. Natalo sila ngayon. Tingnan nyo ang produce ni Bo Belga. 5 points lang. Okay, so Bo Belga should
improve on the next game para manalo sila, no? Because more or less siya nagiging yardstick o parang nagiging barometer siya ng pagkapanalo ba o pagkatalo ng rain or shine, ano? So, ayan. So, 5 points lang siya. So, improve, ano? Okay. TNT Tropang Giga, na alam nila na sa liga, number 1 ang rain or shine sa field goal percentage. So binantayan nila maigi yun. Okay? So, binantayan nila maigi yun. Tapos, they get the possession. Okay? And then, they get from the out of the possession na yun, okay, nakakakuha sila ng puntos. Okay? In fact, itong rebound story, napakalayo, no? 58 to 39. Okay? So, from the misses, mga mintis ng rain or shine, nakaka-convert ng puntos ang what do you call this, ang Tropang Giga. Okay? So they defended the percentage field goals, no? Medyo nalimitahan nila through rebounds, ano? Okay? Courtesy of Kelly Williams and of Tana. Okay? Yan. So, isa pang dinefend ng binantayan ng Tropang Giga is yung fast break points, no, ng Ross ng Rain or Shine. Okay? Rain or Shine proved to be the number 1 team in fast break points. At ang TNT naman, no? Ang TNT naman ang number 1 sa depensa, points allowed sa fast break. Okay? So talagang ito offense defense sa fast break, ano? Ang naging resulta sa fast break points, rain or shine 4 lang as against to TNT 8. Mas maganda ng malapit kayo, pareho kayong mababa kaysa naman yung isa na nang ibabaw at natalo kayo. Okay? So they controlled the fast break points of rain or shine. Kumbaga parang yung tinatawag nilang transition defense, na pagkakuha mo na rebound, okay, kuha mo yung rebound possession, ano? At the same time, yung depensa mo doon sa kumbaga baba agad sa depensa, no? Hindi makaporma yung opensa agad ng rain or shine. Pagkakuha na rain or shine na rebound, pagpalagay mo na nakuha na rebound, bawi ka ngayon sa depensa para hindi sila makascore. Yun yung tinatawag po natin transition defense, mga kababayan, mga ka-PBA, ano? So, number 1 in transition defense or points allowed, no? Fast break points allowed, no? So, pinipigilan talaga ng TNT na makascore through fast break itong rain or shine. So, yun yung nagawa nila, no? Kaya sila nanalo na naig dito sa game na to. So, ano pa ba yung mga stats na glaring, ano? Okay, ito. Field goal percentage ng TNT 51 as against to 39% lang para dito sa rain or shine. Okay, that's courtesy of Tana and Pogoy. Itong dalawang to talagang tandem to, no? The top scorer talaga for this team, for TNT. Kapag ang isa dyan pumalya, medyo magkakaroon ngayon ng problema. Kailangan mag-step up si Williams at saka si Castro. Okay? 12 out of 19 para kay Oftana and 11 out of 18 para kay Pogoy, no? Alright. So maganda ang shooting nila from the field, no? Rebounds, agad na-discuss na natin. Rain or shine, turnover, okay? Less than sa TNT. Okay? 9 to 17. Okay, panalo ka sa sa turnover. 9 to 7, konti lang turnover mo. Kaya lang yung 9 turnovers mo, na-producean ka ng TNT ng 17 points. So parang kansilado lang din yun, ano? Okay? Yung rain or shine,
na kapag nakakuha lang ng puntos out of the 17, biro mo 17, marami na yun, ano? Expectedly, dapat marami ka rin puntos na makuha dyan. Hindi 12 lang ang nakuha mo. So, pagdating sa points from turnovers, talong-talo ang rain or shine. Okay? Mas efficient na rain or shine. Parang yung kanina sa NLEX Meralco. Ganun din na nangyari, ano? So, hindi ko mo konti yung turnovers mo. Okay? Konti nga turnovers mo, pinuntusan ka naman doon lang napakalaki. So, baliwala rin. So, canceled out yun, ano? Alright. So, ayan ang mga glaring statistics na nakuha natin dito sa game na ito. Alright. Again, ang final score sa NLEX Meralco, 97-93. Nanalo po ang Meralco po dyan. At ito namang TNT Tropang Giga versus Rain or Shine. Nanalo po ang TNT sa Ross, 116-99. Okay? Ang mga laro po mamaya. Okay? Sabado, no? First game po yung San Miguel Terra Firma. Second game naman po itong Manila Clasico, Barangay Ginebra, San Miguel versus Magnolia Hotshots. Hanggang dito na naman po mga kababayan, mga ka-PBA. Patuloy po kayong tumutok dito sa Talking Toshi TV. I-like po ninyo at i-subscribe. Mag-subscribe po kayo dito sa ating channel para updated po kayo sa tweet-tweet na dito sa ating mga PBA games, lalo nang dito sa ating playoffs na po tayo, no? Sa playoffs po natin, quarterfinals, semifinals at finals ng PBA 2024 PBA Philippine Cup. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli po nating vlog. Maraming salamat po. Ingatan nawa tayo ng Panginoon.